Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ulit tayo ngayon sa ating topic ngayong gabi, Worldwide Catholic Bible Study. At sa gabing ito, may tatalakayin naman ako na isa sa mga sinend ni Angelito Narbay sa akin sa Messenger. No? So, ito ay tungkol doon sa kiniklaim din ng SDA na sila daw ay Catholic Church. Sinento na sa akin ni Angelito Narbe, baka gusto niyang sagutin ko. No? So, sa gabing ito, sasagutin ko. Okay, so, simulan na po natin. Okay, itong si kahilig niya mag-send sa akin ng mga video clips galing doon sa programa ni Cesar Dizon. Siguro, ang gusto niya dito ay sagutin natin, ano? Para meron siya gusto ipakita eh. So, sasagutin natin yung mga ano niya. At dahil marami siyang mga video na sinend sa akin, mga clips, malamang wala siyang ibang intention kundi sagutin ko o kaya marinig ko, mapakinggan ko yung bira ng kanilang pastor. So, eto, sagutin natin. Ito yung video na topic natin ngayong gabi. Camera roll up! Ito ang nakakatakot mga kapatid. Is there Catholic Church na? Is there Catholic? Is there o Seventh-day Adventist Catholic Church na? Hindi naintindihan ni Talibong ang salitang Catholic. Hindi naintindihan ni Talibong ang salitang Catholic. Hindi naintindihan ni Talibong ang salitang Catholic. O, ayan. Based doon sa video niya, hindi raw naintindihan ni Brother Windel ang term Catholic. Hindi naintindihan ni Talibong ang salitang Catholic. Hindi naintindihan ni Talibong ang salitang Catholic. No? Yun ang nasa kanyang video. Hindi raw naintindihan ni Brother Windel ang term na Catholic. Well, kung hindi pala naintindihan, ano ba ang ibig sabihin ng term Catholic? Siya muna ang ating pakinggan. Hindi naintindihan ni Talibong ang salitang Catholic. Or talagang si Mr. Talibong ay nagmamaang-maangan lang talaga. Ang meaning ng Catholic, hindi Roman Catholic. Ang meaning ng Catholic ay ibig sabihin universal pang buong mundo. Ang meaning ng Catholic, hindi Roman Catholic. Ang meaning ng Catholic ay ibig sabihin universal pang buong mundo. Okay, tama siya na ang meaning ng Catholic ay universal o pangkalahatan. Ang tanong ngayon, ito ba'y tumutukoy sa Seventh-day Adventist? Pakinggan nyo ito mga kaibigan na again. Ang Romano Katoliko ay hindi lang po Katoliko. Kasi ang meaning ng Katoliko ay universal. Hindi yan pwedeng i-claim ng Romano Katoliko na sila lang. Ang sabi niya, maling diwa daw na yung Catholic Church ay i-claim lang ng Roman Catholic Church. Dahil hindi lang daw kami ang Catholic Church. Aba, pero ba sigurong iba? Tuloy natin yung video. Sapagkat maraming mga Katoliko na hindi Romano. Kayo Romano, Katoliko. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Okay, so based sa inaangkin ni Cesar Dizon is Katoliko din daw sila dahil sila ay universal. Dahil ang meaning ng Catholic Church ay universal. Pero, simple universal lang ba talaga ang kahulugan ng Catholic Church? Ha? Simple universal lang bang kahulugan? Well, sino ba ang nag-imbento ng pangalang Catholic Church? At kailan ba unang ginamit ang termino Catholic Church? Okay? So, pag-aralan natin, no? Ayon dito sa isang referensya, ang Catholic Church ay nagsimula sa magitan ng liham ni Bishop Ignatius, the third Bishop of Antioch, doon sa mga Kristiyano sa Smyrna. At ayon sa kanya, see that you all follow the bishop, even as Jesus Christ does the Father, and the presbytery as you would the apostles, and reverence the deacons as being the institution of God. Let no man do anything connected with the church without the bishop. Let that be deemed the proper Eucharist, which is administered either by the bishop or by one to whom he has entrusted it. Wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So ito yung liham ni Bishop Ignacio na ipinadala sa mga Kristiyano doon sa Smyrna, kung saan for the first time binanggit niya ang pangalang Katoliko. Saan ba galing ang pangalang Katoliko? Ito ay galing sa Greek na sometimes called Catholicos, pwede rin Kataholos, pwede rin siya Catholis.
Ano ibig sabihin ng Catholics? Throughout all, pangkalahatan, universal. Pero just ordinary ano lang ba? Ordinary lang ba? No, hindi. Hindi ordinary. Tingnan natin, no? Isa sa mga ebidensya natin yung sinasabi doon sa Glorian Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, from Greek Catholicos, universal, term generally applied. Sabi itong termino general na ika-apply lamang. Term generally applied. Generally, ibig sabihin specifically sa kanya lang dapat i-apply. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So, dapat siyang ipangalan doon kailangan siya ipangalan doon sa iglesia na founded by Jesus Christ. Yan tanong, sino ba ang founder ng Seventh-day Adventist Church? Si Jesus Christ ba? Hindi. Ang founder niya, sina Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, J.N. Andrews, James White, at saka si Ellen White. Sila yung bumuo ng bagong grupo na tinatawag na Seventh-day Adventist Church. No? So, maliwanag doon na ang term Catholic is generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Sad to say, ang Seventh-day Adventist, hindi siya founded by Jesus Christ. Hindi siya founded. Sino ba ang founder ng Seventh-day Adventist Church? Eto. Page 255, sabi dito, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. So, isa siya sa mga founder. Ang tanong, ilan ba sila na founder? 4 sila or 5? Nasa ganyan lang po ang bilang. So, hindi sila founded by Jesus Christ. Pero yung Catholic Church was term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Ngayon, pakinggan naman natin yung follow-up na paliwanag ni ni Sister Dizon dito. Eto, pakinggan ninyo. Sapagkat maraming mga Katoliko na hindi Romano. Kayo Romano, Katoliko. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Pero hindi Romano. Nakuha nyo? O ayan, maliwanag. Inaangkin niya na Katoliko din daw sila, pero hindi Romano. So, ipinalilito niya rito na iba ang Catholic Church at iba ang Roman Catholic Church. Well, hindi yan magkaiba. Yun nagsasabi na iba ang Catholic Church at iba ang Roman Catholic Church, yun ay bunga lamang ng kanilang maling unawa. Nag-create sila ng isang ideya na hindi nag-i-exist sa reality, na ipinalilitaw na yun ang reality. But it's not. Hindi yan totoo na when it says Catholic, pwede yan ipahid doon sa Seventh-day Adventist. Bakit? Sino ang unang gumamit ng terminong Catholic Church? It was Saint Ignatius, the Bishop Ignatius, no? Isa sa mga church father. Bishop Ignatius of Antioch, siya ang unang gumamit ng terminong Katoliko. Para saan? Para kanino? Pwede ba gamitin ng SDA? Sabi ng Glorian Encyclopedia, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So, hindi siya pwedeng gamitin ng SDA kasi ang SDA founded by Ellen Gold White and Company, samantalang ito namang ang Catholic Church was generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. At ano pa? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang reason? Bakit ang Catholic Church, ang termino napili nitong si Bishop Ignatius, siyang unang gumimbento ng pangalang Katoliko? Ito sinasabi sa Roman Catholicism ni Reverend Edward Taylor, page 2. Sa where the bishop appears, there let the... Ito yung binasa natin kanina, yung liham ni Bishop Ignatius sa Church of Smyrna. Where the bishop appears, there let the multitude of the people also be. Whereas wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church, no? Epistle to the Church of Smyrna, chapter 8, verse 2. Ano sabi dito? The church founded by Christ is here, for the first time, called the Catholic Church. Ano yun, no? Ano sinasabi ng Grolier nga? Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Ito dito,
The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Sino ang nag-imbento ng pangalang Katoliko? It was Saint Ignatius, the third bishop of Antioch, invented the name Catholic Church. Para saan? To denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. E ang tanong ngayon, Caesar Dizon, ang Seventh-day Adventist ba ay may union with the See or Diocese of Rome? Connected ba? Connected o hindi? Hindi connected. Kaya nga, against reality. Actually, to prove na against reality ang kanya pinagsasabi, imbento lang ng kanilang sariling unawa, mismong aklat nila, kalaban sa sinasabi niya. Ito si Brother Wendell. Meron ka nito, kapatid Addison? Sigurado. Dahil mangangaral ka ng Seventh-day Adventist. Ha? Meron ka nito, di po ba? So, pakita natin ang pahina. Sinong may akda nito? Of course, yung nagtatag ninyo. Si Ellen Goldwhite ang may akda nito. Ano po ba ang mabasa sa pahina 567? Ito po, Catholic Church. Naku, Universal Christian Church. Tingnan mo ang sa baba. Headed by the Pope. Walang mabasa diyan na Roman Catholic Church. Ops. Teka. Mas maganda basahin na lang natin, anong sinasabi dito. The Great Controversy, America's Role and Prophecy in Plain Text. No? Ito ay, ang author ay si Ellen White. Sa page 567, Catholic Church. So maliwanag ha, wala siyang Roman. At based sa sinabi ni Caesar Dizon, na iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church. So, basahin natin kung ano yung kanilang definition sa Catholic Church. Sabi dito, Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. So yung Catholic Church pala is a universal, ito yung sinasabi universal, no? Universal Christian Church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. So, maliwanag dito na ang Catholic Church was headed by the Pope. Ibig sabihin, batay sa libro ninyo, sa aklat na ang may akda ay si Ellen Goldwhite, ang Catholic Church, ang Roman Catholic Church ay iisara na iglesia na Universal Christian Church na pinamumunuan ng Papa. Aba, iba ang kanya. Dahil, hindi lang basta Roman Catholic Church, umano mga Catholic Church, dapat Roman Catholic, dahil sila umano mga kapatid ay Catholic din. Ako ha? Pero, sabi ni Caesar Dizon, iba ang Catholic Church at iba ang Roman Catholic Church. Eto, kinopya-kopya na ito ng iba't ibang mga ngaral. Yung nakadebate na sa Bukidnon, ganoon din sinabi. Yung si Chris Bacalaris, ganoon din ang sinasabi, no? Na iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church. Pero paano nyo ngayon madidinay ito? Na ang Catholic Church, ayon sa aklat ninyo sa The Great Controversy sa page 567, yung Catholic Church pala ay headed by the Pope. So, paano nyo ngayon itatanggi yan? Anong gagawin nyo ngayon? Isasabihin nyo mali yung aklat? Hindi nilagyan ng Roman? O kaya nag-imbento lang kayo ng ideya na akala nyo reality na. Sa pagnanais na matakpan na kasinungaling ang sinasabi na sila rin daw ay Catholic Church kasi sila daw ay
ay universal din. Paano ngayon yan? Paano papaliwanag ngayon yan? Na yung Catholic Church, headed by the Pope. Di yun Roman Catholic Church, ha? Yan ang ebidensya na sanay na kasi sila magsinungaling eh. Yan ang napansin ko eh. Napakahilig nilang mag-create ng idea na sasabihin na sa kanila, yun ang totoo. Parang nung nasa SDA pa ako, mananatili ako sa SDA kasi ang SDA ang true church. Bakit? Si Kristo ang ulo ng iglesia. At ang iglesia ang kanyang katawan. At ang ulo ay nandoon sa sinagoga sa araw ng Sabado. Kaya andun din kami. O, ganun. Ganun lang kasimple. Create ng idea. Yung iba nagtuturo din. Sa Genesis, meron na dong SDA sa Genesis. Oh. May nagsasabi din na yung sa Matthew 16:18, SDA din daw yun. Ayun, napakahilig nila sa pagsisinungaling. Kaya ito, nasanay na si Cesar Dizon. Sinabi naman niya na ba ang Roman Catholic Church, di ba ang Catholic Church, sa pag-nais nila na maisingit yung kanilang sarili sa term Catholic Church, sasabihin nila ngayon na iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church. Paano ngayon yan? Oh. So, continue natin yung video, no? Dahil dito, wala silang magagawa dito. Iba talaga kanilang unawa. So, wala tayong magagawa kung yan talaga. At tuloy natin yung video. Baka sakali may mapulo tayo doon na ating kailangang ribatin. Ribat na lang po din natin. Okay, so, continue po tayo. Ito ang nakakatakot ngayon na video ni Talibong. Bakit? Dapat malaman mo ito, tuligsan ng SDA 666, ang Papa bumalik sa kanila. Bakit? Mark of the Beast 666, Saturday, Sabbath day. Ang kalaban mo dito, Mr. Talibong, hindi ako, kundi Diyos. Uy, balik Sabat naman pala to. Okay, so dahil yun ang ano niya, panoorin nyo na lamang po doon sa YouTube channel ni Brother Wendell kung ano ba tinutukoy niya doon. Siya lang yung ating sa kanya na lang kayo manood na lang doon sa paliwanag ni Brother Wendell kasi Sabat ulit-ulit na lang yung topic. Okay na, so hanggang dito na lamang po at maikli lang po yung ating presentation ngayong gabing ito. Tayo sa tanungan portion. Okay, so back to studio.